Ninong, Ah, tara po. Baka po muna tayo. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka, Miguel. Si Nanay. Umamin ka! Kailan mo pa ako niloloko? Hindi kita niloloko, na-set up ako! At ano yung babae? Ganun lang yon? Okay lang sa kanyang babuyin yung sarili niya para lang pagmukhain kang masama? Ganun yon? Miguel! Tinanggap ko na lagi kang wala. Pinaniwala ko yung sarili ko dahil yun sa pagmamahal mo bilang isang pulis. Ayun naman talaga eh! Hindi! Sinungaling ka! May kabit ka! Kaya lagi kang wala! Kaya may ibang amoy ng pabango yung mga damit mo! Kaya may tumawag sa'yo at gustong makipagkita sa apartment kasi niloloko mo kami! Niloloko mo kami! Niloloko mo ko! Wala akong ginagawang masama na. Kasi numalingan lahat ng binibintang nila sa akin. Niloko niya ako, Joey. Niloko tayo ng tatay mo. Nay, baka pwede pong pakinggan lang po muna natin si tatay. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Kahit harap-harapan na yung panluloko niya sa atin, siya pa rin yung kakampihan mo. Hindi po, Nay. Gusto ko lang naman marinig lang din po yung side po ni tatay. Anong sign? Anong kailangan pa niyang gawin? Buong magsasama namin yun na yung ginawa ko. Hindi siya makakauwi ng maaga. Marami siyang kailangang tabusing trabaho. 2 araw siyang mawawala kasi meron siyang iniimbestigahan. Lahat yun, anak. Lahat yun tinanggap ko. Lahat ng pagmamahal, lahat ng suporta, lahat ng pang-unawa, binigay ko sa kanya. Tapos ganito lang yung gagawin niya sa atin. Kulang pa ba yung pagmamahal na binigay ko? Kulang pa ba yung ginawa ko? Ano bang mali ko? Itatama ko. Wala po, Nay. Wala po. pare, hayaan mo na lang muna sigurong makapag-isip si Clarissa. Para mas maayos. Tapos ikaw naman, huwag mo rin pababayaan yung sarili mo, ha? Tay, mauna na po kami. Pati ba naman ikaw naniniwala sa paratang nila? Ayoko po maniwala, Tay, pero
Napaisip mo po ako dun sa sinabi ng babae. Sino yung babae hindi mo kilala? Mas naniniwala ka doon. Di mo naman po siguro ako masisisi, Tay. Pero handa naman po ako makinig sa magiging paliwanag mo po. Kailangan ko magpaliwanag para paniwalaan mo ako. Nung masuspindi ako at mawalan ako ng trabaho dahil mas pinaniniwalaan nila yung paratang nila sa amin na hindi na naman totoo. Yun, matatanggap ko. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Talikuran ako ng sarili kong pamilya. Ganyang klaseng pulis si Major Delgado. Traitor, korap, at immoral. Kasalanan mo lahat to, Andrew Dixon. Joey, teka, saan ba tayo pupunta? Para saan ba itong dala natin? Ang init-init yung mga na brief, oh. Hinihintay lang natin dito sa labas ng opisina niya sa Mabini Street si DALG Secretary Mendoza upang makapanayam natin siya ng live tungkol sa kasong tinutukan natin ngayon. Kaya huwag na huwag kayong bibitiw, mga katirada. Suspendido na mga katirada. Patong-patong na civil and administrative cases ang kinakaharap ni Major Delgado. Well, wala talagang lugar ang mga gaya niya sa kapulisan. Dudumihan lang niya ang uniforme nila. Kaya deserve niya yan. Hoy, Andrew Dixon! Excuse me, who's it? Ano, tinitira mo na naman yung mga polis? Hindi ka talaga titigil sa kasinungalingan mo? Look who decided to crawl out of my screen. Si Joey on duty. Oh, napasugod ka. Baka di mo na lang ako binash online. Gusto ko face-to-face eh. Face to face. Bakit? Dahil alam mong mapahiya ka? Dahil alam mo na lahat ng ina-expose ko ay totoo. Expose mo yung mukha mo. Bulok at basura, yun yung lumalabas sa bibig mo. Alam mo ba yon? Parang yung mga balita mo, bulok. Kaya itong bagay sa'yo. Joey! Joey! Nakalusot eh. Paano okay lang? Bakit? Ano bang alam mo sa pulis na yan? At anong alam mo sa kasong hinahawakan niya? Wala akong alam tungkol sa kaso niya. Pero kilala ko yung tatay ko at hindi niya magagawa yung mga binibintang niyo sa kanya. Teka, tatay mo si Major Delgado. Eh kaya naman pala todo tanggol ka sa mga pulis eh. Kasi may bias ka. Hindi ako biased. Ikaw nga eh, ang dali para sa'yong sabihin na masamang tao yung tatay ko eh. Kasi galit ka sa mga pulis, ikaw yung biased. Kung mas nakakala mo, kagalang-galang ka na reporter eh, no? Patunayan mo kaya. Hindi yung puro ka lang pasabog, puro ka lang pambubudol. Sa bagay, wala ka naman kasing pakialam sa buhay ng mga taong sinisira mo eh. Yung sarili mo lang iniisip mo. Oo, matalino ka nga. Pero yan lang yung meron ka. Utak, pero wala kang puso. Gusto mong kasuhan ng trespassing, assault. May footage tayo dito. May recording tayo ng mga ginawa niya. Huwag natin palakihan. Ang dali para sa'yong sabihin yung masamang tao yung tatay ko eh. Kasi galit ka sa mga pulis, ikaw yung bias.
Wala ka naman kasing pakialam sa buhay ng mga taong sinisira mo eh. Matalino ka nga, pero yan lang yung meron ka. Utak, pero wala kang puso. Wait, saan ka pupunta? Hindi ba natin tatapusin yung recording? Eh, patapos na rin naman tayo sa paglinis dito. Let's call it a day. Pwede, ma'am. Give me the license! Ma'am, Ibigay mo sa akin yan! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Bigay mo sa akin ang gamot ko! I'm in pain! Andrew, please. Please, Andrew. Ayaw niya ibigay sa akin yung gamot ko. Ayaw niya ibigay. Pinagdadamot niya. Baka naman pwedeng taasan natin yung dosage ng mami ko kasi hirap na siya. Kita mo naman, no? Andrew, no! Kapag binigyan pa natin siya, she will overdose. So be it! Mas mabuti pang mamatay na ako para matapos ang paghihirap kong ito. Get out of this room kung ayaw niyo ibigay sa akin ang gamot ko. Get out! Get out! Ikaw, lalo ka na. Umalis ka dito. Umalis ka! Umalis ka! Umalis. Ano, paalisin mo yan. Paalisin mo siya. Paalisin mo siya. May mga araw na ganyan talaga siya. Needing more meds. Baka pwedeng kausapin natin yung doktor? Nataasan yung dosage ni mami? Andrew, mataas na ang dosage ng mommy. She's still in pain. She's always in pain. Remember yung sabi ng doktor. That's why we're managing her meds as best as we can. Kaso nga, mabilis na mag-wear off ang painkillers niya. Anyway, kumain ka na ba? I'll ask Manang to prepare something for you, okay? Wait here. Vote straight! Partido! Kalasag! Zoom in mo close ang dali. Boring naman. Ano ka ba? Di ba pumayag ka na maging assistant ko para magkapera ka? Alam mo, Andrew, imbes na magreklamo ka na magreklamo, panoorin mo na lang kung anong ginagawa ko para may natututunan ka. Oh, saan ka pupunta? Sa CR lang. Go, 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 go. Mr. Dizon. Ma'am, magandang araw po. Tapos na po ang initial report ng Special Investigations Unit. And based on the available forensic and ballistic analysis, your mother was not the primary target. She was one of several casualties during the crossfire. Huwag sa akin sasabihin na crossfire yun dahil wala namang barilan sa paligid niya. Hindi yung ligaw na bala. Intensyon talagang barilin si mami. Nireview namin yung CCTV at crowd footage. Wala kami nakitang klarong anggulo na shooter. Yung islag na na-recover, hindi rin nag-match dun sa baril na nakuha namin sa site. At wala ring witness na pwedeng mag-corroborate sa statement mo that your mother was specifically targeted. You're closing a case based on lack of evidence. While my mom is in the hospital dying right now.
Naiintindihan ko frustrations mo, Mr. Dizon. But unless we get a new evidence or a witness na pwedeng mag-testify sa statement mo, the case will remain closed. Collateral fatality ang official ruling. Wala kayong kwentang pulis. Ang sabihin nyo, may pinagtatakpan kayo. This is a cover-up. At dali para